Angel Esmeralda, isang haligi ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa kasaysayan na malayla ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagsilbing pundasyon at nagbigay hugis sa industriyang kinagigiliwan ng bansa. Isa sa mga pinakaunang bituin na sumikat sa panahong ito na maituturing na isang tunay na matini idol bago pa man ganap na mabuo ang konsepto ay si Angel Esmeralda. Bilang isang klasikong aktor na unang sumabak sa pag-arte noong dekada 1930, ang kanyang buhay at karera ay hindi lamang salamin ng kanyang pansariling tagumpay, kundi pati na rin ng ebolusyon ng sining ng pelikula sa Pilipinas. Higit sa lahat, siya ay isang mahalagang kasapi ng angkan ng mga Ilagan, isang dinastiyang masining na nag-iwan ng hindi matatawarang marka sa iba't ibang larangan ng show business. Angkan ng sining, ang kanyang pinagmulan, ipinanganak si Angel Esmeralda noong 1 ng Oktubre 1915 sa isang panahong nagsisimula pa lamang mamukadkad ang industriya ng pelikula sa bansa. Sa katunayan, 4 na taon pa lamang ang nakalilipas mula nang ilabas ang itinuturing na unang pelikulang Pilipino. Ang kanyang pagsilang ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong henerasyon ng mga alagad ng sining. Ang kanyang ama ay si Hermogenes Ilagan, isang figura na may napakalaking ambag sa kulturang Pilipino at binansagan bilang ama ng sarswelang Tagalog. Dahil dito, lumaki si Angel na nakababad sa isang kapaligirang mas sining. Ang kanilang tahanan ay nagsilbing pugad ng mga malikhaing talakayan, musika, at pagtatanghal. Ang impluensyang ito ay lalong naging makabuluhan ng isa pelikula ang isa sa mga pinakatanyag na sarswela ng kanyang ama. Ang unang pelikulang Pilipino na may naratibo, Ang Dalagang Bukid, 1919, na idinirerehe ni Jose Nepomuceno ng Malayan Pictures, ay halaw mismo sa obra ni Hermogenes. Dahil dito, hindi maikakailang ang sining ng pagtatanghal ay nasa dugo na ni Angel, at ang makulay na daigdig ng sarswela ang unang humubog sa kanyang kamalayan niya bago pa man niya pasukin ang mundo ng pelikula. Si Angel ang pang-anim sa 14 na magkakapatid, isang pamilyang hitik sa talento. Marami sa kanyang mga kapatid ay nagtayo rin ng sarili nilang pangalan sa industriya, na lalong nagpatibay sa katayuan ng mga Ilagan bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang angkan sa sining. Kabilang sa kanyang mga kapatid ay sina Conrado Conde, isang respetadong musikero at direktor; Tito Arevalo, isang tanyag na kompositor at musical director na lumikha ng musika para sa maraming klasikong pelikula; Laling Talti, isang kilalang komedyante ng kanyang panahon; Jerry De Leon, isa sa mga pinakadakilang direktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, na kalaunay kinilala bilang pambansang alagad ng sining para sa pelikula. Siya rin ang ama ng aktres na si Liberty Ilagan; Alfredo Ilagan, isang pintor at manunulat; Hermogenes Ilagan Jr., isang lirisista at dating komentarista sa radyo. Ang malawak na impluensya ng kanyang pamilya ay nagbigay kay Angel ng matibay na pundasyon at natatanging pananaw sa industriyang kanyang papasukin. Ang kanyang buhay pamilya ay lalo pang naging makulay nang mapangasawa niya ang isa ring tanyag na aktres na si Corazon Noble. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isa sa mga pinakamahusay na aktor ng sumunod na henerasyon, ang yumaong si Jay Ilagan. Pagsimulang bituin sa panahon ng pag-usbong, pinasok ni Angel Esmeralda ang mundo ng pelikula noong kalagitnaan ng dekada 1930, isang panahon ng malaking pagbabago at paglago para sa lokal na industriya. Ito ang transisyon mula sa mga pelikulang tahimik, silent films, patungo sa mga pelikulang may tunog, talkies, na nagbukas ng pinto para sa mas masalimuot na naratibo at mas malalim na pagganap. Kasabay nito ang pagsulputan ng iba't ibang film production companies na nagbigay daan sa tinaguriang unang ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Kabilang sa mga naglalakihang estudyo ng Sanggumay Pictures, Excelsior Pictures, Majestic Productions, Oriental Pictures, Salumbaydes Pictures, LVN Pictures, Sampaguita Pictures, at ang kanyang naging unang tahanan, ang Parlatone Hispano-Filipino Incorporated. Ang karanasan ni Angel sa entablado ng sarsuela, kung saan ang
pag-arte ay sinasabayan ng awit at deklamasyon, ay naging malaking puhunan sa kanyang karera sa pelikula. Ang kanyang natural na karisma, kakayahang magbitiw ng dialogo, at kaakit-akit na tindig ay mabilis na napansin ng mga manonood. Noong 1934, ipinalabas ang kanyang kauna-unahang pelikula, Ang Dangal, sa ilalim ng Parlatone Pictures. Dito ay nakasama niya ang kanyang kapatid na si Jerry De Leon, si Dado Garcia, at ang komedyanteng si Patsy Patsotsoy. Ang Parlatone Hispano-Filipino Incorporated ay ang dating Malayan Pictures ni Jose Nepomuceno na kalaunan ay naging Nepomuceno Productions. Ang pagpasok niya sa isang estudyong may malalim na kasaysayan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatrabaho ang mga pinakamahusay sa industriya. Sa loob lamang ng 3 taon na kontrata niya sa Parlaton, nakagawa si Angel ng humigit kumulang 20 pelikula. Ang bilis ng produksyon noong panahong iyon ay nagpapakita ng mataas na demandang publiko para sa mga lokal na pelikula. Kabilang sa kanyang mga tanyag na pelikula sa ilalim ng Parlatone ay Sa Paanan ng Krus, 1936, Mga Pusong Dakila, 1937, Nasaan Ka, Irog, 1937, Anak ng Kadiliman, 1937, Ruben, 1938, Ang Pagbabalik, 1938, Isang Halik Lamang, 1938, Lihim ng Dagat-Dagatan, 1939, Yaman ng Mahirap, 1939, Langit sa Karimlan, 1939. Sa panahong ito, nakasabayan niya ang iba pang naglalakihang bituin tulad ni na Rogelio de la Rosa, Rudy Concepcion, Carmen Rosales, Leopoldo Salcedo, Rosa del Rosario, Fernando Poe, Sr. at marami pang iba. Sila ang bumuo sa unang henerasyon ng mga bituin na nagbigay buhay sa mga kwentong minahal ng masang Pilipino. Tuktok ng tagumpay bago ang digmaan. Pagsapit ng dekada 1940, si Angel Esmeralda ay ganap ng isang most bankable star. Isang bituing kinikilala hindi lamang sa kanyang husay sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang humakot ng manonood sa takilya. Isang patunay sa kanyang kasikatan at sa tiwala ng mga producer ang pambihirang tala na nagawa niya noong 1940 ang makagawa ng 7 pelikula sa loob lamang ng 1 taon sa ilalim ng 5 magkakaibang film studio. Ang ganitong uri ng produksyon ay halos hindi na mauulit sa kasalukuyang panahon at nagpapakita ng kasiglahan ng industriya bago ang digmaan. Gayon din ang walang kapag-urang dedikasyon ni Esmeralda sa kanyang sining. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita ng kanyang versatility bilang aktor. Cadenang de Amor, Sanggumay Pictures, Pangarap, LVN Pictures, kasama si Corita Santa Maria Prinsesa ng Kumintang, LVN Pictures, kasama si Mila del Solbawal na Pag-ibig, Parlatone Pictures, kasama ang kanyang asawang si Corazon Noble Binatang Bukid, Parlatone Pictures, kasama rin si Corazon Noble Santa, Majestic Pictures, Tala sa Kabukiran, Majestic Pictures, Estrellita, Sampaguita Pictures, Kahapon Lamang, Sampaguita Pictures. Ang kanyang kakayahang magtrabaho sa iba't ibang nangungunang estudyo ay nagpapatunay na ang kanyang talento ay hinahangad sa buong industriya. Isang bagay na hindi lahat ng artista ay nakakamit. Sining sa gitna ng sigwa, panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pananakop ng mga Hapones ay nagdulot ng pansamantalang paghinto sa produksyon ng pelikula sa Pilipinas. Ngunit para sa mga alagad ng sining na tulad ni Angel Esmeralda, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatanghal. Mula sa pilak na tabing, marami sa kanila ang bumalik sa entablado. Sa panahong ito, si Angel ay naging aktibo sa mga budabil o stage shows sa Manila Grand Opera House sa ilalim ng direksyon ng isa pang haligi ng industriya, si Lamberto Avellana. Dito ay muli niyang ipinamalas ang kanyang husay sa pag-arte sa harap ng live audience. Sa palabas na Nasaan Ka, Irog, nakasama niya ang tinaguriang reyna ng radyo, si Tia Deli, Fidela Magpayo. Ang mga pagtatanghal na ito ay hindi lamang nagsilbing libangan para sa mga mamamayang dumaranas ng hirap sa ilalim ng digmaan, kundi naging paraan din upang panatilihing buhay ang diwa ng sining at kulturang Pilipino.
Subalit ang panahong ito ay nagdulot din ng isang malagim na trahedya sa kanyang personal na buhay. Nang mapangasawa niya ang aktres na si Corazon Noble, sila ay biniyayayaan ng isang anak na babae, si Lourdes. Sa kasamaang palad, sa kasagsagan ng Battle of Manila noong 1900 at 45, habang nagtatago ang kanyang mag-ina sa loob ng Philippine Red Cross Hospital, pumanaw ang sanggol. Ito ay isang masakit na dagok na sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Sa kabuuan ng kanyang buhay, si Angel ay nagkaroon ng 6 na anak mula sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Si Melvin mula kay Candelaria Sison, sina Lourdes, Leslie at Jay Ilagan mula sa kanyang asawang si Corazon Noble, at sina Marlon at Angel mula kay Mercy D. Pagbabalik pelikula at ang bagong kabanata. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting bumangon ang industriya ng pelikula at kasama rito ang pagbabalik ni Angel Esmeralda. Ang mga tema ng mga pelikula sa panahong ito ay kadalasang sumasalamin sa karanasan ng bansa sa digmaan at sa pag-asang dala ng bagong kalayaan. Kabilang sa kanyang mga post-war films ay ang Liwayway ng Kalayaan, 1946, at Ligaya, 1947. Hindi lamang sa pag-arte muling nagpakitang gilas si Angel. Noong 1947, sinubukan niya ang pagiging direktor sa pelikulang Maria Capra, kung saan nakatrabaho niya ang direktor na si Jose de Villa at ang aktres na si Linda Estrella. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na galugarin ang iba pang aspeto ng paggawa ng pelikula, isang katangiang namana niya sa kanyang pamilyang malikhain. Ang buhay sa ibayong dagat at paminsan-minsang pagbabalik. Noong 1951, sa isang desisyong ikinagulat ng marami, nag-migrate si Angel Esmeralda sa Guam bilang isang American citizen. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng puwang sa industriyang kanyang pinagsilbihan sa loob ng halos 2 dekada. Gayunpaman, hindi niya tuluyang tinalikuran ang Pilipinas. Sa tuwing siya ay umuuwi sa bansa upang magbakasyon at bisitahin ang kanyang pamilya, hindi niya matanggihan ang alok na muling gumawa ng pelikula. Noong 1954, lumabas siya sa 2 pelikula, Ang Dasalang Ginto at Ang Birhen sa Santa Monica. Ang mga ito ang nagsilbing huling sulyap ng mga manonood sa kanyang talento sa pag-arte sa loob ng mahabang panahon. Kalaunan, tuluyan na siyang huminto sa pag-arte at pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Sinubukan niya ang pag-trade ng mga produktong Pilipino tulad ng isdang bangus at iba pang lokal na kalakal, isang patunay na ang kanyang determinasyon ay hindi lamang para sa sining kundi pati na rin sa praktikal na pamumuhay. Huling kabanata at pamana. Noong 1970, matapos ang mahabang pananahimik, ginawa ni Angel Esmeralda ang kanyang huling pagganap sa pelikulang Pipo. Ito ang kanyang naging pamamaalam sa industriyang humubog sa kanya. 1 dekada ang lumipas. Noong 1981, pinarangalan siya ng isang karangalang nagpapatunay na ang kanyang ambag ay hindi kailanman nalimutan. Iginawad sa kanya ng Doña Josefa Edralin Marcos Foundation ang Walang Kupas Lifetime Achievement Award. Sa isang makabuluhang pagkakataon, sabay nilang tinanggap ng kanyang asawang si Corazon Noble ang parangal. Isang pagkilala sa kanilang pinagsamang kontribusyon bilang isa sa mga pinakatanyag na mag-asawa sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Noong 1985, si Angel Esmeralda ay pumanaw sa Pilipinas sa edad na 70. Maituturing siyang isang tunay na haligi at bahagi ng itinuturing na maharlikang angkan ng show business sa Pilipinas. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nakasalalay sa bilang ng mga pelikulang kanyang ginawa, kundi sa mas malawak na konteksto ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang amang si Hermogenes Ilagan, ang ama ng sarsuelang Tagalog, hanggang sa kanyang mga kapatid na naging tanyag sa kani-kanilang larangan, kabilang na ang pambansang alagad ng sining na si Jerry De Leon. Ang impluensyang ito ay nagpatuloy sa sumunod na henerasyon sa pamamagitan ng ayamak si Kunalading kata ng kanyang mga pamangkin na sina Liberty Ilagan at Robert Arevalo, at lalo na sa kanyang anak mo na si Jay Ilagan, na kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang panahon.
Ang angkang kanyang pinagmulan at ang ligasiyang kanyang iniwan ay hindi basta-basta malilimutan. Si Angel Esmeralda ay mananatiling nakatatak sa kasaysayan, isang bituin mula sa simula, isang pundasyon ng industriya, at isang mahalagang kabanata sa mayamang salaysay ng pelikula ng ating bansa.